Ngayon, nais kong magsimula sa pagbibigay sa inyo ng isang bugtong. Mga kapatid, sa tingin nyo, ano ang sandatang nakapatay ng pinakamaraming tao? Tama ang sagot nyo. Ang dila ay ang sandatang nakapatay ng pinakamaraming tao. Gaya ng inaasahan ko, walang mahirap na bugtong para sa ating mga miyembro ng Zion. Dahil nakatanggap kayo ng karunungan mula sa Diyos, mabilis kayong nakasagot. Walang duda na ang dila ay ang nakapatay ng pinakamaraming tao. Kaya dapat tayong mag-ingat sa paggamit ng ating dila, hindi ba? Tinuro sa atin ng makalangit na Ama at makalangit na Ina na magsalita ng mga salitang makakabuti sa iba at mga salita ng pagpapasalamat. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, "Ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin." Kung ang dila ay nakakapatay ng napakaraming tao, ano naman ang makakapagligtas sa maraming tao? Muli, ito ay ang dila. Kung gagamitin ito ng tama, hindi ba't may katagang tabak na may dalawang talim? Isipin ang isang kasangkapan gaya ng isang kutsilyo. Kung gagamitin ito ng mali, maaari itong makasakit sa ibang tao. Pero pag ginamit ito ng tama, ito ay nagiging isang mahalagang kasangkapan na tumutulong para makapaghain ng masusustansyang pagkain. Kaya pag ginamit ito para sa isang positibong layunin, ito ay nagiging isang napakahalagang kasangkapan. Gayunman, kung gagamitin ito ng hindi tama, ito ay nagiging isang sandata. Ngayon, pag-aralan natin ang kalooban ng Diyos patungkol sa bagay na ito. Tingnan natin ang katuruan ng Diyos sa Galatians chapter 6 verse 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay ano? Ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman, ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kung maghahasik tayo ng mabuti, mag-aani tayo ng mabubuting resulta. Kung tayo ay maghahasik ng masama, mag-aani tayo ng masamang resulta. At kung tayo ay maghahasik ng mabubuting salita, mag-aani tayo ng mabubuting bagay. Hindi ba tinuturo sa atin ng Diyos ang katuruang ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin dahil isa itong mahalagang bahagi sa pagliligtas ng sangkatauhan? Sa halip na tingnan ito mula sa moral na pananaw, tinuturing ito na isang mabuting katuruan lang. Dapat natin itong ituring bilang isang utos na ibinigay ng Diyos. Dahil aanihin ng tao ang anumang hinasik niya, magnilay-nilay tayo ngayon sa ating mga sarili. Ilang binhi na ba para sa kaligtasan ng sangkatauhan ang naihasik ko sa aking pamilya, sa simbahan, at sa aking mga kapwa? Ito ay isang bagay na kailangan nating isaalang-alang. Maaaring isipin ng ilan na, kahapon may ginawang hindi maganda ang kapitbahay namin, kaya ilang beses ko siyang pinagsabihan. Tiyak na magdudulot ito ng hindi magandang resulta. Kung 3 beses kayong magsasalita ng hindi maganda, ito ay pareho sa 3 beses na pagpapaputok ng baril. Kung magbabalik tanaw tayo sa pang-araw-araw nating buhay, tanungin natin ang ating mga sarili. Ilang beses akong nagpaputok ng baril ngayon? Gaano karaming binhi ng Ebanghelyo ang naihasik ko sa aking pamilya, sa mga kapitbahay, at sa aking mga kapwa? Kung gayon, paalalahanan ang sarili. Ano nga ba ang mangyayari sa lahat ng hinasik natin? Aanihin natin ang anumang hinasik natin pagdating ng panahon. Kaya ang Ebanghelyo ay hindi lang patungkol sa pagkaalam sa ilang bersikulo sa Biblia, kundi tungkol din sa pag-ibig sa iba. Sinusunod ang utos ng Diyos na, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kahit na may magsabi ng bagay na nakakapanakit ng ating damdamin, maaari tayong tumugon ng, kung iisipin, tama naman ang sinabi ng ginang. Hindi ko ito naisip noon, kaya magsisikap ako na pagbutihin ito sa susunod.
Kung gagawin natin ito, kapwa tayo at ang taong iyon ay maliligtas. Sa pang-araw-araw na buhay natin, mahaharap tayo sa mga ganitong sitwasyon. Siyempre, ganito rin sa simbahan. Naniniwala ako na kailangan nating magsanay sa paghahasik ng mga binhi ng kagalakan at pagpapasalamat sa mga miyembro. Ang landas tungo sa kaharian ng langit na nilalakad natin ay hinahalin tulad sa pagpasok ng mga Israelita sa Kanaan 3,500 taong nakalilipas. Sa daan, mas maraming Israelita ang napatay dahil sa sarili nilang mga salita kaysa sa mga tabak ng kanilang mga kaaway. Ang anino na ito ay nagsisilbing aral para sa atin. Kung gagamitin natin ang ating matatalas na dila ng may katalinuhan, maliligtas natin ang sangkatauhan. Pero kung gagamitin natin ito sa maling paraan, maaari tayong makapanakit ng iba. Muli nating pag-isipan ang tungkol sa bagay na ito. Sa oras na naihasik na ang binhi, hindi na ito mababawi. Pakiusap, huwag isipin na sa pagbubukas lang ng Biblia na isasagawa na natin ang Ebanghelyo. Siyempre, bahagi iyon ng Ebanghelyo. Pero nakakapaghasik tayo ng binhi ng Ebanghelyo pag isinagawa natin ang mga katuruan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung susundin natin ang lahat ng katuruan ng Diyos at gagampanan ang mga tungkuling ipinagkatiwala sa atin, hindi ba tayong lahat ay makakarating sa langit? Kung sinabi ng Diyos na mangyayari ito, makakapunta tayong lahat sa kaharian ng langit. Ang ilan ay nagtatanong ng, nakakapagsabi ako ng masasakit na salita, makakapasok ba ako sa langit? Mag-ingat tayo simula sa araw na ito. Ang ilan ay nagtatanong ng, nagpapaputok ako ng espiritual na bala na nakapanakit sa iba, makakapunta ba ako sa langit? Mag-ingat tayo simula sa araw na ito. Simula ngayon, baguhin natin ang mga bala sa mga binhi ng Ebanghelyo. Dapat tayong maghasik ng maraming magandang binhi ng buhay sa iba. Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman. Nang sinabi niya na, hindi ko nais na hindi ninyo malaman, hindi ba ito nangangahulugan na dapat nating malaman ang katotohanan ito? Mga kapatid, ito ang dapat nyong malaman, na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila. Marahil ay may dahilan kung bakit hindi nalugod ang Diyos. Bakit hindi nalugod ang Diyos? Dahil sa kanilang mga salita, hindi sila hinayaan ng Diyos na makapasok sa Kanaan. Sa 12 espiya, tanging sina Josue at Caleb ang tumayo sa panig ng Diyos at nagatid ng kanyang mga salita. Napakabuti ng lupain. Dadalhin tayo ng Diyos sa lupaing iyon na dinadaluyan ng gatas at pulot. Huwag kayong matakot sa mga tao dahil sila ay para lamang tinapay sa atin. Ang kanilang kalinga ay inalis sa kanila at ang Diyos ay kasama natin. Ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin iyon. Binigkas nila ang mga salitang nagbibigay ng lakas. Gayunman, ano ang sinabi ng 10? Hindi nyo naiintindihan kung gaano sila kalaki. Tila mga tipaklong tayo sa kanilang paningin. Hindi natin maaangkin ang lupain. Napaka-imposible nito. Sa ganitong paraan, nagpakalat ng mga bala ng takot ang mga espiya. Naimpluwensyahan nito ang mga tao, kaya sinabi ng Diyos na, walang sino man sa inyo ang makakapasok sa Kanaan. Mga kapatid, napakaraming tao ang napatay dahil sa kanilang dila kaysa sa pamamagitan ng kanilang mga kaaway. Nakikita ang kasaysayan sa disyerto. Ano sila sa paningin ng Diyos? Hindi siya nalugod sa mga ito. Bago tayo matulog sa pagtatapos ng araw, pag mananalangin na tayo, madalas nating iniisip na, sa araw na ito, nakapagsabi sana ako ng magigiliw na salita at mga salita na nakakatulong sa iba.
Dapat sana ay naging mas matiyaga ako. Dapat sana ay naging mas mabait ako. Dapat sana ay nakapagpasigla ako ng iba. Maraming dapat sana. Sa halip na gugulin ang isang araw sa ganitong mga kaisipan, dapat tayong magasik ng mga binhi ng Ebanghelyo, alinsunod sa kalooban ni na Ama at Ina. Ibang-iba talaga ang mga taong naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina, para silang mga makalangit na nilalang. Maraming balita gaya nito ang dumarating sa ating Zion. Kahit sa mahihirap na sitwasyon, dapat tayong makinig sa salita ng Diyos at manatiling nagagalak at mapagpasalamat. May sino man ba sa lupang ito na walang paghihirap? Lahat tayo ay may kanya-kanyang paghihirap, pagdurusa, kirot, at maging ang pakiramdam ng pagiging mag-isa pag hindi tayo kinikilala ng iba. Maraming bagay ang nangyayari sa ating paligid. Gayunman, para sa ating mga kapamilya ng Zion, matapos nating daanan ang lagusang ito ng pagdurusa, ano ang mangyayari? Papasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit, kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan ni pagdadalamhati man. Sa tuwing iniisip natin ito, tayo ay nakadarama ng lakas, nagagalak at napupuno ng pagpapasalamat. Sa mga sitwasyon kung saan minamaliit tayo ng mga tao, nagsisimula tayong magalit. Gayunman, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mabagal sa pagkagalit, maging matiyaga. Sa sandaling sumabog ang ating damdamin gaya ng isang inalog na bote ng soda, hindi na ito mapipigilan. Sa halip nito, bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng pagpipigil sa sarili at itanong sa sarili, anong uri ng binhi ang dapat kong ihasik sa sandaling ito para sa Ebanghelyo? Kung ganito ang pag-iisip nyo, ang Diyos ay malulugod. Ano ang sinabi ni na Josue at Caleb? Huwag niyong pakinggan ang mga salita ng 10 espiya. Hindi ba't hinawi ng ating Diyos ang dagat na pula at pinaluhod ang Farao ng Ehipto? Tinutulungan tayo ng Diyos. Hindi ba't nasasaksihan natin ang mga kahimahimalang gawa ng Diyos na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng isang haliging ulap sa araw at isang haliging apoy sa gabi? Nagasik sina Josue at Caleb ng mga binhi ng buhay. Gayunman sa espiritual, ang mga tao ay natamaan na ng bala. Kaya ang bayan ay umiyak ng malakas ng gabing iyon, nagsasabing, namatay na sana tayo sa Ehipto. Bakit tayo dinala ng Diyos sa disyerto na ito para lang patayin kami? Sa palagay nyo ba, nalugod ang Diyos na marinig ang mga salita nila? Sa loob ng mahigit 400 taon, tumangi sila, nagsasabing, pakiusap, palayain kami mula sa buhay na ito ng pagkaalipin. Dininig ng Diyos ang lahat ng panalangin nila sa bawat henerasyon, araw at gabi. At inakay sila palabas ng Ehipto tungo sa lupain ng pangako na dinadaluyan ng gatas at pulot. Gayunman, sa kanilang paglalakbay, naiwala nila ang lahat ng biyayang ito dahil sa mga salita nila. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na ang dila ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan? Kung gagamitin ng mali ang dila, ito ang mangyayari. Ang mga salitang, ang anumang iasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, ay may maraming kahulugan. Pero ang pinakamahalaga, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig ay hindi kailanman dapat na maging mga bala. Sa halip na magpaulan ng bala na nakakapanakit sa iba, dapat tayong magbahagi ng mga ekspresyong makakapagligtas ng mga kaluluwa at magbibigay ng pag-asa at tapang sa iba. Sa 1 Corinthians chapter 10, makikita natin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Verse 7, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat, naupo ang bayan upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makiapid, gaya ng ilan sa kanila na nakiapid, at ang namatay sa isang araw ay 23,000. Huwag nating tuksuhin si Kristo na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila, at sila'y pinuksan ng mga ahas. Huwag din kayong magbulong-bulungan, gaya ng ilan na nagbulong-bulungan.
Hindi ba't napuksa silang lahat dahil sila ay nagbulong-bulungan? Sa pamamagitan ng ating dila, nagagawa nating magbulong-bulungan. At sila'y pinuksa ng tagapuksa. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Madalas nating nakakalimutan ang salitang ito ng Diyos sa harap ng iba't ibang mga sitwasyon. Nakakalimutan ang mga salitang ito sa pag-uwi natin sa gabi. Pag pinagninilayan natin ang mga ginawa natin sa araw-araw, napapaisip tayo ng, sa araw na ito, higit ba akong nagpaputok ng mga bala kaysa nagligtas ng mga kaluluwa? Kung mauunawaan natin ito, maaari nating bawasan o alisin ng lubusan ang mga ito sa susunod na araw. Sa ganitong paraan, dapat tayong magsanay ng kabanalan sa Diyos. Nais kong magbahagi ng isang sanaysay tungkol sa mga salita na naaangkop sa sermon ngayon. Hayaan niyong basahin ko ito para sa inyo. Pag sinabi niyong mahirap, nagiging mas mahirap ito. Pag sinabi niyong imposible, maging ang mga bagay na posible ay nagiging imposible. Pag sinabi niyong mahirap ito, lalo itong nagiging mahirap. Pag sinabi niyong mamamatay na ako, tanging masasakit na bagay ang mangyayari. Gayunman, pag sinabi niyong magiging ayos lang ito, magiging maayos ang lahat. Pag sinabi niyong masaya ako, mangyayari ang masasayang bagay. Magsalita tungkol sa tagumpay kahit na malinaw ang pagkatalo nyo. Magsalita tungkol sa kasaganaan kahit na malinaw na nagkukulang kayo. Ito ay nangyayari ayon sa sinasabi ng isang tao. Ito ay dahil ang mga salitang sinasabi nyo ang siyang nagtatakda ng inyong kapalaran. Mga kapatid, naaangkop ba ito sa inyo? Ang mga nagsasabing, hindi ko ito kailanman magagawa, ay hindi kailanman magtatagumpay sa anumang bagay. Kung sasabihin nating pagod na ako, magiging mas mahirap ang lahat. Gayon din sa ating ebanghelyo. Wow, natutuwa ako dahil sa gawain ng ebanghelyo. Gaano kadakila ang magiging gantimpala ko sa langit. Ang ilang tao ay nagsasabi tungkol sa kung gaano sila kapagod. May mga nagsasabi kung gaano sila kasaya. Hindi ba't papalapit na ang araw ng pagdating ni Ama? Pag naipangaral na ang ebanghelyo sa buong mundo, darating na ang wakas. Kaya may maraming tao na masayang gumagawa araw-araw. Kanina, saglit kong ibinahagi ang kwento ni Josue na pinangakuan ng Diyos ng tutulungan kita. Sino ang tumutulong sa ating ebanghelyo? Sinabi ng makalangit na ina, hindi nyo ba alam na ito ay gawain ng Diyos? Kung susundin nyo ang patnubay ng Diyos, tiyak na magtatagumpay ang ebanghelyong ito. Hindi ito kailanman mabibigo. Bakit nag-iisip kayo ng husto na tila hindi magtatagumpay ang ebanghelyo? Tingnan ang kaso ni Haring Nebukadnezar. Akala niya na siya ang namuno sa kanyang kaharian. Pero hindi ba tinuro sa kanya ng Diyos ang katotohanan sa loob ng 7 taon? Sa katunayan, sino ang nagpapatakbo ng lahat ng bagay? Matapos niyang maunawaan na ang Diyos ang kumokontrol ng lahat, hindi ba't pinanumbalik ng Diyos ang kanyang pusong tao na naging puso na naging gaya ng sahayop? Kaya pinapurihan ni Haring Nebukadnezar ang Diyos. Ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan ng Diyos ang tagapaglikha, kasama ang pagbangon at pagbagsak ng mga bansa, gayon din ang buhay ng tao. Sa ganitong paraan, hindi ba niya nalaman na may natatagong kalooban ang Diyos sa lahat ng bagay? Kaya dapat nating alalahanin na noong lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, 3,500 taong nakalilipas, walang sino mang 20 taong gulang o higit pa ang nakapasok sa Kanaan maliban kina Josue at Caleb. Ang pinakadahilan ay ang kanilang mga salita. Isaisip natin ito at laging tingnan ang mabubuting bagay. Hindi ba't kasalukuyang nasa proseso tayo kung saan inaakay tayo ng Diyos tungo sa kaharian ng langit? Habang naglalakbay tayo patungo sa kaharian ng langit, dapat nating maunawaan na hindi natin maikukumpara ang halaga nito sa mga paghihirap na kinakaharap natin, kaya dapat tayong maging mapagpasalamat. Gayunman, kung tutuon lang tayo sa ating mga paghihirap, pagdurusa, at mga pansamantalang pasakit, mawawala sa ating paningin ang kaharian ng langit.
Ipagpalagay na nalaman ng inyong mga kapitbahay ang inyong mabubuting gawa. Ibabahagi nila sa iba ang tungkol sa inyong mabubuting gawa. At sa pamamagitan nito ay magsasabi sila ng, dumadalo sila sa Church of God. Bisitahin ko kaya ang simbahang iyon. May nakilala akong 10 katao sa Church of God at silang lahat ay tila mga anghel. Ano ang tinuturo nila sa mga ito na napakaganda nilang lahat? Pag napaparito sila, sinasabi nila na mapagbiyaya ang mga katuruan ni Ama at maganda ang mga katuruan ni Ina. Mga kapatid, ang ating bawat kilos sa ating pang-araw-araw na buhay ay bahagi rin ng Ebanghelyo. Kung isa sa isip nyo ang misyon na, ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, kahit na nagluluto kayo sa bahay ng simpleng nilagang ulam, kung gagawin nyo ito para sa Ebanghelyo, paano tutugon ang Diyos sa hinahasik nyo? Aanihin nyo ang hinahasik nyo. Sabihin nating nagpunta ang asawang lalaki sa isang restaurant at nag-order ng nilaga para sa tanghalian at namalayang wala itong lasa kumpara sa niluluto ng kanyang asawa sa bahay. Marahil ay mag-iisip siya ng, pag natapos ko ang trabaho ngayon, dapat akong bumili ng bulaklak at ipahayag ang pasasalamat sa asawa ko. Maaari niyang sabihin sa kanyang asawa, patawa dahil pinakitunguhan kita ng walang ingat. Dapat akong pumunta saan ka man magpunta. At dahil dito, mabibisita na niya ang simbahan, mababautismuhan, at matatanggap ang katotohanan. Mga kapatid, paano nyo pinahahalagahan ang buhay nyo sa tahanan, ang buhay nyo kasama ang mga kapitbahay, at ang buhay nyo kasama ang mga kapwa nyo? Kahit na tila hindi ito gaanong mahalaga, ang lahat ng ito ay bahagi ng Ebanghelyo. Sa sandaling ito, dapat ba akong magpaputok ng bala o maghasik ng binhi ng Ebanghelyo? Dahil nangyayari ito sa bawat sandali. Kung kikilos tayo gaya ni Josue at Caleb, iniisip ang Diyos sa lahat ng oras, tiyak na makikita natin ang mga positibong resulta. Hindi kailanman hahayaan ng Diyos ang isang bagay na hindi magkaroon ng bunga. Buksan natin ang 1 Samuel chapter 17 verse 31. Noong ang mga Israelita ay naharap kay Goliath, ang lahat ng kawal ay natakot sa kanya. Nawalan sila ng kumpiyansa. At sa kabila ng paglapastangan ni Goliath sa pangalan ng Diyos, walang naglakas loob na lumaban sa kanya. Tingnan natin ang verse 31. Nang marinig ang mga salitang binigkas ni David, ito ay kanilang inulit sa harap ni Saul, at siya'y ipinasundo niya. Sinabi ni David kay Saul, "Huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ang Filisteyong ito." Sinabi ni Saul kay David, "Hindi mo kayang labanan ang Filisteyong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa at siya'y isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay, at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay." Sinabi ni David, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito." Dahil nagsalita si David ng mga salita ng pananampalataya, hinayaan siya ni Haring Saul na labanan si Goliath, ang kaaway na nagpanginig maging sa mga bihasang mandirigma. Ano ang sinabi ni David kay Goliath? Hindi niya ipinagmalaki ang sarili, sinasabing, "Namumukod-tangi ang aking mga kasanayan. Ilang taon ko na itong ginagawa, tiyak na matatalo ko kayo." Sa halip, sinabi niyang, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Diyos ng mga hukbo, naniniwala na bibigyan niya ako ng tagumpay. Ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Diyos ng mga hukbo." Pagkasabi nito, itinirador niya ang isang bato at tinamaan ang noo ng kalaban. Maaari sanang gumilid ang bato, pero pinatama ito ng mga anghel sa mismong noo ni Goliath.
Hindi ba't ang Diyos mismo ang nagpatama ng bato kung saan ito tumama? Gayon din noong si Josue ay nagasik ng binhi, nagsasabing, sila ay mga tinapay lang para sa atin. Talagang natalo niya ang lahat ng naninirahan sa Jericho, hindi ba? Sinabi ni David na, ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Diyos ng mga hukbo, na nagtatakda sa isang paghaharap sa pagitan ng Diyos at ni Goliath. Hindi si David ang nakipaglaban at nanalo. Sa ganitong labanan, sino ang makakapanalo? Hindi niya sinabing, akong si David ay lumalapit sa iyo, kundi sinabi niyang, ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Diyos ng mga hukbo. Gaano marahil naging kalugod-lugod ang batang ito sa paningin ng Diyos. Maging ang mga bihasang mandirigma ay labis na natakot na hindi man lang sila makagalaw. Sa pisikal man o sa karanasan sa pakikipaglaban, nagkukulang ang lahat. Pero ang mga salitang ito ng pananampalataya mula kay David ang nagbigay lugod at nagpaantig sa Diyos. Dahil si Goliath ay isa rin sa mga nilalang ng Diyos, hindi niya kailanman lubos na malalabanan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa huli, ang mga salitang ito ay humantong sa kapansin-pansing resulta na pagliligtas sa Israel. Sa Romans chapter 15, tinuro ng Diyos na ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Tinitingnan ang kasaysayan, dapat tayong gumawa ng matalinong desisyon. Kung maghahasik tayo ng mga binhi ng Ebanghelyo o magpapaputok ng mga bala na wawasak sa sangkatauhan. Hindi ba dapat nating tandaan na ang pansamantala nating desisyon ay nakakaapekto sa kawalang hanggan? Magpatuloy tayo sa Matthew chapter 12. Tingnan natin ang chapter 12 verse 34. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay, gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Ano ang dapat nating gawin sa mga salitang ito? Sa biyaya ng Diyos, ang Ebanghelyo ay naipapangaral sa buong mundo. Kaya kailangan nating maghanda para sa araw ng paghuhukom. Nasaksihan ng mga Israelita ang 10 salot na tumama sa Ehipto at naranasan ang himala ng dagat na pula. Kumain din sila ng mana na mula sa langit. Kahit matapos maranasan ang lahat ng himalang ito, nakalimutan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sa panahong ito, hindi natin dapat nakalimutan ang katotohanan na lagi tayong sinasamahan ng Diyos. Hindi natin dapat na makalimutang magsabi ng mga salita ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Mga salitang makakapagbigay ng biyaya sa iba at mga salitang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Sinabi ng Diyos na pananagutan natin sa araw ng paghuhukom ang bawat salitang binigkas na walang ingat. Kaya dapat nating pahalagahan ang bawat salita. Isipin din natin sina Shadrach, Meshach at Abednego na hindi nagpatira pa sa harap ng isang Diyos-Diyosan para masunod nila ang mga kautusan ng Diyos. Sa harap ng hurno ng nagniningas na apoy na 7 ulit na mainit higit kaysa dating init nito, sinabi nilang, O Hari, hindi kami sasamba sa ribultong ginto. Kahit na mamatay kami dahil dito, hindi namin magagawang sambahin ito. Matapos marinig ang mga salita nila, paano sila tiningnan ng Diyos mula sa langit? Hindi sila kumurap kahit sa harap ng ganitong nakatatakot na sitwasyon. Sinabi nilang, kung iahagis kami sa gitna ng nagniningas na apoy, ililigtas kami ng aming Diyos mula roon. At kahit hindi kami nais iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba sa ribulto. Nalugod ang Diyos sa kanila, kaya nang sila ay hinagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy.
Walang kahit isang buhok sa kanilang mga ulo ang nadarang. Labis na namangha ang hari at pinalabas niya sila mula sa hurno. Pero hindi sila nagmukhang mga taong napunta sa gitna ng apoy. Mga kapatid, mula ngayon, magasik tayo ng maraming salita para sa Ebanghelyo. Mga salita ng pagpapasalamat, mga salita ng pananampalataya, mga salitang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, sa ating mga tahanan, sa ating pang-araw-araw na buhay, at sa ating mga kapitbahay at mga kapwa. Sa paggawa nito, hayaan natin ang ating mga labi na maging mga instrumento para ipangaral sa lahat ng tao kung gaano kadakila ang mga katuruan ni Kristo Ansanghong at ng makalangit na inang bagong Jerusalem. Sa ganitong paraan, mamunga tayo ng maraming magandang bunga. Mula ngayon, pag sinabi ng asawa nyo na nahihirapan sila, pakiusap pagaanin nyo ang kanilang kalooban. Ang paulit-ulit na pagsasabing ito ay mahirap, ay lalo lang ginagawang mahirap ang mga bagay. Mula ngayon, baguhin natin ang paraan ng pagsasalita natin sa ating pamilya. Sa halip na sabihing, pagod na ako, sabihin nating, punong-puno ako ng lakas para sa aking pamilya. Kung may isang taong laging nagsasabing, hindi ko kaya, palitan natin ang mga salitang iyon ng, bakit hindi ko ito magagawa? Isa lang itong proseso. Nilikha ng Diyos ang mundo para matupad ang lahat ng salita alinsunod sa kanyang mga salita. Dahil nilikha ng Diyos ang langit, lupa, at ang lahat ng bagay gamit ang kanyang mga salita, dapat na maingat nating piliin ang mga salitang bibigkasin natin. Hindi ba't ang mga salitang binibigkas natin ay nagdudulot ng mga resulta? Mas mabuting huwag magsabi na mahirap ang isang bagay dahil aanihin natin ang anumang ihahasik natin. Ang mga nagsasabing mahirap ang isang bagay ay magsasabi na mas mahirap ito sa susunod na araw. Ito ay dahil nalilikha ang lahat ng sitwasyon alinsunod sa mga salita natin. Kaya wag nating maliitin ang mga salita ng Diyos na ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. At laging isaisip ang mga salita ni Hesukristo na kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Hindi ba't ang ating hinaharap ay 10,000 beses na mas maluwalhati kaysa sa anumang fairy tale? Hindi ba't tinalaga na tayo ng Diyos sa posisyon ng maharlikang pagkapari sa langit? Pupunta tayo sa ganitong kakahanga-hangang mundo, pero nakakalimutan natin ang lahat ng ito dahil sa maliliit na bagay ng lupang ito. Maaari sanang payagan ng Diyos ang mga Israelita na makapasok sa Kanaan sa loob lang ng 4 na araw. Gayunman, marahil ay kalooban ng Diyos na hayaan silang mamuhay sa disyerto sa loob ng 40 taon. Kalooban ng Diyos na turuan tayo ng isang aral kung ano ang magiging mga resulta pag nagsalita tayo ng mga salitang gaya ng sa mga Israelita 3,500 taong nakalilipas. Iniisip na ang bawat salitang sinasabi ko ngayon ay para sa Ebanghelyo. Gamitin natin ng madalas ang mga salitang puno ng pananampalataya gaya ng, kaya mo iyan. Pasiglahin natin ang iba, pagaanin natin ang loob ng iba kung kinakailangan. At sagana tayong magbigay ng mga salita ng pagsuporta kung kinakailangan. Umaasa ako na magagawa ito ng lahat ng kapamilya ng Zion. Pakiusap, alalahanin na ang bawat salitang binibigkas natin ay ang binhi ng Ebanghelyo na hinasik sa araw na iyon. Sa sandaling na itanim na natin ito, hindi natin alam kung kailan ito mamumukadkad. Pero ang paghahasik ng binhi ay mahalaga. Napakaraming damo ang naihasik sa mundong ito. Hinihiling ko sa inyo na gawin ang lahat ng pagsisikap para mas maraming maihasik na binhi ng katotohanan ng mga salita ng Diyos. Magpakalakas din tayo lagi. Naaalala niyo ba ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 41? Tutulungan kita. Hindi ba't binibigyang diin ito ng Diyos? Sinabi niya, tiyak na tutulungan kita. Nangako siya na tiyak na tutulungan niya tayo. Habang nasa paglalakbay tayo tungo sa kaharian ng langit na puno ng pagpapasigla ng Diyos, magkaroon tayong lahat ng tapang, laging iniisip na ang Diyos ang siyang nangunguna sa Ebanghelyo. Umaasa na ang araw na ito ay magiging isang pinagpalang Sabat para sa inyo. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.